Hello, a pleasant good day to all. At muli, ito si Bro Hens ang bumabati sa inyo ng magandang araw sa lahat. Yeah, today we're gonna talk about loving God. Isang napakagandang topic na dapat malinaw po sa ating mga anak ng Diyos. Kung paano ba natin malalaman na mahal natin ang ating Panginoon? Sa lahat ng naniniwala sa ating Panginoon, imposible naman sabihin natin na hindi natin siya mahal. Lahat po, no? Puwera na lang yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala na may Diyos, hindi natin sila maaasahan na magsabi na mahal nila ang Panginoon. Pero para sa ating mga naniniwala na meron pong Creator, na meron pong ibinigay na bugtong na anak, na nagsakripisyo para sa ating buhay, para iligtas tayo, lahat po tayo, pag tinanong kung mahal natin ang Diyos, surely, sasabihin natin, yes. Ngunit meron tayong isang katanungan. As we claim that we love God, kamusta naman kaya ang tingin ng Diyos sa atin? Naniniwala po ba siya na mahal natin siya? Mahal ba natin ang Panginoon in our ways? Whose ways po ba natin minamahal ang ating Panginoon? His ways or our ways? Kung babasahin natin ang Biblia, alam nyo ba na hindi basta-basta naniniwala ang Diyos sa mga taong nagsasabi na mahal niya siya? Sa katunayan, ang mga taong nagpapako sa ating Panginoong Hesus ay mga taong nagsasabing mahal na mahal nila ang Diyos. Mga Pharisees, teachers of the law, sila po yung nagtuturo lagi sa temple ng ating Panginoon. Sila po ang nagkiklaim na sila ay sa Diyos, na mahal nila ang Diyos, ngunit nang dumating ang ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos, sila mismo ang gumawa ng paraan upang ipapako ang ating Panginoong Hesus sa krus. Let's read Genesis chapter 1 verse 27. Ang sabi po dito, "So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them." Kapag sinabi pong image of God, hindi lang po ito tumutukoy sa outer appearance natin. Hindi lang po ito yung may mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Yes, kasama na po yun. Pero wag nating kakalimutan na kapag sinabing image of God, ay kasama na rin po yung pangloob. Meaning, yung emotional aspect natin, mental, nandun din po yan. Kasama rin po yan nung tayo po ay nilalang ng Panginoon. Pag sinabi pong image of God, ay kasama na rin po yung inner being natin. Nilagay po yan ng ating Panginoon sa ating puso. Yang image na yan na marunong magmahal, marunong masaktan, marunong umanawa. At importante sa lahat, inilagay niya yung image na yan upang magkaroon tayo ng koneksyon sa Kanya. Upang maramdaman niya yung nararamdaman natin at maramdaman natin yung nararamdaman niya. So ano po ba ang sabi ng Biblia kung paano natin dapat mahalin ang ating Panginoon? Basahin po natin ang Mark 12 verse 30. Ang sabi po dito, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." So sa bersikulo na nabasa natin, makikita natin na hindi po sapat na sabihin lang natin na mahal natin ang Panginoon. So meron pong pamamaraan,
May ways po ang Panginoon kung paano siya mamahalin. Parang tayong mga tao, meron din tayong pamamaraan na gusto natin na mahalin tayo, hindi po ba? Yun yung pinag-uusapan natin kaninang image of God. Isa sa image of God na mararamdaman natin, maiintindihan natin ang ating Diyos kung paano niya gusto siyang mahalin. It's not our ways, but His ways. Marami pong tao ang nagkakamali ng pagkakaunawa na akala nila yung ways nila na ipakita sa Diyos ang kanilang pagmamahal through sacrifices. Merong lumuluhod sa aisle ng napakahaba, may mga nagpapapako sa krus kada mahal na araw. Akala nila yung ginagawa nila ay nakakalugod sa Diyos. Hindi po nila alam na hindi po tinatanggap ng Panginoon ang mga ganong sakripisyo dahil mababasa natin sa Hosea 6 verse 6 na mismo ang sabi ng Diyos, "For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offering." So bakit natin kailangan gawin ang isang bagay na hindi naman pinapagawa sa atin ng Panginoon? So bigyan ko po kayo ng halimbawa sa mga magulang na nakikinig. Halimbawa, ang instruction nyo sa inyong anak, kung sila ay makagagawa ng kasalanan sa inyo, ay humingi lamang po ng tawad at sorry. Pero nung magkasala po ang inyong anak sa inyo, ang kanyang ginawa ay sinugatan niya po ang kanyang sarili, hindi po kumain, nagmukmok. So sa mga magulang, matutuwa po ba kayo kapag nalaman yung ganon ang ginawa ng inyong anak? Di ba hindi? Dahil ang instruction lang nyo sa inyong anak ay humingi ng sorry at kapatawaran. Bakit kailangan niyang gawin ang isang bagay, ang mga bagay na hindi naman ninyo inuutos? So, ganun din ang ating Diyos. Kapag sinabi niyang, kapag nagkasala kayo, lumuhod po kayo, humingi po kayo ng tawad sa akin, I desire mercy, not sacrifice. Yun ay sapat na po sa Kanya. So, hindi po natin kailangan na gumawa pa ng mga bagay na hindi niya po inuutos. So, imbis na tayo ay mapatawad, ay lalo po tayo nagkakasala dahil hindi po yun ang kanyang ways para magpatawad. Ito po yung reason kung bakit nasabi ng Panginoon sa kanyang salita that my people perish because of lack of knowledge. Marami po sa atin ang gumagawa ng sariling paraan para ipakita na mahal nila ang Diyos. But the question is, yun ba ang paraan na gusto niya na gawin natin? Bakit kailangan natin ipilit yung sarili nating paraan na hindi naman niya gusto? This is the reason why reading the Bible is very important. Dahil dito natin makikita sa libro na ito ang kanyang gusto na gawin natin at yung mga ayaw niya na gawin natin. Parang tayo, meron tayong standard na para mahalin, hindi po ba? Lahat tayo meron nun. Ibig sabihin, like me, gusto ko kung makakita ako ng magmamahal sa akin ay yung lagi po niya akong kinakausap, lagi po niya akong kinakamusta, lagi po niya akong inaalagaan. Yung ganun po ba? At kapag hindi po ganun ang tipo ng babae na aking makikilala, ay hindi po yun papasa sa akin. Dahil meron po akong gusto sa isang babae. So, ganun din po ang Panginoon. No? Tandaan natin yung pinag-uusapan natin kanina sa image niya.
meron siyang gustong mga paraan para mahalin natin siya. So wag po tayong gagawa ng sarili nating paraan para mapalapit sa Kanya. Dahil binigyan na po niya tayo ng instruction in the Bible kung paano po lumapit at mahalin siya. Let me give you an event na nangyari sa John 14 verse 5, where Thomas said to Jesus, "Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way?" Sa mga sinaunang bersikulo ay nagbibili na po ang ating Panginoong Hesus na siya po ay pupunta na po sa langit upang maghanda ng lugar para sa kanyang mga hinirang. At siya po ay babalik para kunin ang kanyang mga hinirang. So sa verse 5 ay doon siya tinanong ni Thomas na, "Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way?" So ito po ang mababasa natin sa verse 6. Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So this is a power declaration by our Lord Jesus Christ. Dahil kung ating titignan, He claimed, ang sabi niya, "No one comes to the Father except through me." Wala daw ibang paraan, ibang daan, kung hindi ako lamang. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. No one comes to the Father except through me. Wala siyang sinabi na may iba pang daan, daan si ganito, daan si ganyan, pumunta ka kay ganito. Wala. Talagang inangkin niya, ang sabi niya sa John 14 verse 6, "I am the only way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me." Siya lang po. So the question is this: do you really love God? Do you really love Jesus Christ? If yes, bakit marami sa atin ang dumadaan pa sa iba para makalapit sa ating Diyos Ama? Bakit hindi na lang tayo makinig sa sinabi ni Jesus na siya lamang ang daan papunta sa Ama? Hindi po ba? Marami po sa atin ang gumagawa pa po ng ibang paraan. So why? Yun isang bagay na nakakapagtaka. Meron na pong instruction ang ating Panginoong Hesus na siya lamang po ang daan. Siya lamang po ang buhay. Siya lamang po ang katotohanan. Bakit kailangan pa natin mag-imbento ng ibang daan patungo sa Diyos Ama? So kung talagang mahal natin ang Diyos, bakit hindi na lang natin sundin ang sinabi niya at pinasabi niya sa kanyang anak na si Jesus? Hindi po ba? Because loving God means obeying God. Hindi po maaari na you love God but you don't obey Him. You do what you want. And then ang gusto mo, intindihin ka ng Panginoon sa iyong mga ginagawa. And you insist that you love God. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ilagay niyo po ang sarili niyo sa halimbawang ito. Kunyari po ay nagmamay-ari po kayo ng isang malaking kumpanya. You're the big boss. And then, nagbigay po kayo ng instruction sa inyong kumpanya na ang tanging instruction nyo, kung kayo ay gagawa ng appointment, kung gusto nyo akong makausap, isa lamang po ang inyong pupuntahan at yun ay yung aking panganay na anak. And then, one day may mababalitaan ka na yung mga staff mo
yung mga tauhan mo, yung mga kaibigan mo, yung mga manager mo, yung mga supervisor mo, ay kung kani-kanino pa dumadaan, in spite na meron ka ng instruction na ang tanging dadaanan lang ng bawat lalapit sa iyo ay ang iyong anak. So ano ang iyong mararamdaman? Matutuwa ka ba kung ang mga staff mo ay hindi sumusunod sa instruction mo? Di ba hindi? And that is the image of God na pinag-uusapan natin kanina when we started. Na nilagay ito ng Panginoon sa ating puso na kung ikaw ay hindi natutuwa, siya rin ay hindi natutuwa. Dahil meron na siyang instruction na kung mahal mo ako, susundin mo ang pinag-uutos ko. Marami sa atin, we go to church regularly. Wednesday, Friday, Sunday, we go to Bible study, we attend fellowship, and then paglabas natin, ano na tayo? Nothing have changed. Balik na naman tayo sa old ways natin. Hindi makitaan na pagiging Kristiyano sa buhay. Hindi nagre-reflect si Jesus sa ating buhay, sa ating pananalita. Wala. There's no sign that we are a Christian. So, how do you love God? Do you think God believe that you love Him? Kung hindi nagtra-transform ang buhay mo, kung hindi nagtra-transform ang buhay natin sa Kanya, remember this. The Lord knows those who are His. It is written in 2 Timothy 2 verse 19. He knows everything. Alam niya kung bakit ka pumupunta sa simbahan, alam niya kung bakit ka nagdarasal, alam niya kung bakit ka lumalapit sa Kanya. He knows our motive. Alam niya kung bakit tayo lumalapit sa Kanya. Lumalapit ba tayo sa Kanya dahil mahal natin talaga siya, or lumalapit lang tayo sa Kanya dahil meron lang tayong kailangan, meron lang tayong problema, meron lang tayong hinihiling, meron lang tayong gustong makamit. Pero kung pagmamahal ang pag-uusapan, malayo ang puso natin sa Panginoon. Yan yung mga dahilan na nababalitaan natin na maraming nawala sa Panginoon. Pagkatapos po nilang makamit ang kanilang hinihiling, nakalimutan na nila ang pangako nila sa ating Panginoon. Marami pong pangyayari na ganyan. Nakakalungkot po. Meron po akong kakilala, mag-asawa. Hindi po sila magkaanak. And they really pray hard to the Lord na bigyan sila ng anak. They cry to the Lord, they fast, and then they promise God na kapag binigyan sila ng anak, magsisilbi sila sa Panginoon. But nung ipinagkaloob po ng Panginoon ang kanilang kahilingan, nagkaroon po sila ng anak. Lahat po ng kanilang ipinangako, nawala na po. Hindi po natupad na sila po ay magsisilbi sa Panginoon. Ngayon ay very, very attentive. Wala na silang inasikaso kundi yung anak na lang nila, future ng anak nila. Naging busy sila sa pagtatrabaho, hindi na sila nagsisimba. Nakalimutan na nila ang kanilang ipinangako sa ating Panginoon. And that is a very sad part. Meron namang iba dyan, may mga malalang sakit, at talagang umaga, tanghali, gabi ay lumuluhod sa Panginoon, iniiyak sa Panginoon ang kanilang kagalingan. Ngunit nung dumating ang healing sa kanilang buhay, ngayon, hindi mo na makitang nagsaserve kay Lord. Bumalik sa dating buhay. May mga bisyo na, may mga babae na uli. Kung ano-ano na ang ginawa sa buhay nila na pariwara. Remember what Galatians 6 verse 7 says.
Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sa verse 8, the one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. God cannot be mocked. Hindi po natin kayang lokohin ang Diyos. Kung tayo-tayo lang, kaya nating lokohin ang kapwa natin. Umiyak lang po tayo, magmukha lang po tayong kaawa-awa, ay pwede na nating lokohin ang ating kapwa. But, sa Panginoon, hindi po natin siya kayang lokohin. He knows our heart. Siya po ang may gawa sa atin at alam niya po ang motibo natin sa paglapit sa Kanya. Alam niya kung mahal natin siya o hindi. Sa Matthew 15 ay makikita natin na lumapit ang Pharisees and teachers of the law sa ating Panginoon. And then they asked, why do your disciple breaks the tradition of the elders? They don't wash their hand before they eat. Parang sa time natin ngayon, napakaraming tradition. Marami po tayong sinusunod na old tradition na turo ng mga ninuno natin na pinaniniwalaan natin na pagpapalain po tayo pag tayo po ay sumunod. Na pinaniniwalaan natin na kapag sumunod tayo sa tradisyon na nakasanayan natin, ay mamahalin tayo ng Diyos at mahal natin ang Diyos. Ngunit basahin natin ang sinagot sa kanila ng Panginoon sa Matthew 15 verse 7. Ang sabi niya, you hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. At sa verse 8, ito ang kanyang sinabi, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teaching are but rules taught by men. Marami sa atin, bakit nagsisimba? Kung tatanungin nyo yung mga ibang tao kung bakit sila nagsisimba, ang sagot nila, yung iba, katapos kasi nito, lalabas kami ng pamilya namin at kakain. Nakaugalian na. Hindi po ba? Yung iba naman, yung mga teenager, ang rason naman nila, magkikita kasi kami ng crush ko eh. Nandun yung crush ko sa simbahan eh. Kaya aatin po ako ngayon. Meron naman po na lalabas po kasi kami. Pag hindi po ako sumama magsimba, sabi ni mama at papa, hindi po ako makakasama sa pupuntahan sa aming dakwatsa, sa aming family day. So kailangan magsimba muna bago makasama doon sa family day. So nakita nyo yung it's a false motive. And God knows this. We don't need to tell God. Alam na ho niya ang motibo kung bakit tayo nakikinig, kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia, kung bakit tayo lumalapit sa Kanya. Alam niya po lahat. Kaya it's very important to us na malaman sa sarili natin that we really love God. Because God cannot be mocked. In Matthew 7, verse 22, on Judgment Day, sabi niya, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and perform many miracles?
Sa verse 23, sinagot sila ng ating Panginoon, "Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers." Sa verse 21, listen, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." Imagine yung mga kausap po ng ating Panginoon dito. Kung mapapansin nyo, ang sabi nila, "Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?" Ang ibig sabihin nito, itong mga taong ito, sa Judgment Day, itong mga taong ito nung nabubuhay pa sa mundo, they are serving God. Di ba? They are prophesying. Di ba? They are driving out demons at nagpe-perform po sila ng miracles. And yet, ang sinagot sa kanila ng Panginoon ay, "I never knew you. Away from me, you evil doers." Alam ng Panginoon na itong mga taong reliyoso na mga ito ay hindi po siya mahal. Ginagamit lang po ang pagiging makadiyos sa sarili nilang kapakanan. God knows everything. And nilinaw po ng ating Panginoon sino lamang po ang makakapasok sa langit. In verse 21, Jesus make it clear, only the one who does the will of my Father who is in heaven will enter the kingdom of heaven on Judgment Day. Those who genuinely love God, the one who obey God's commandment, yun lamang po ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So after natin magsimba, after natin mag-praise and worship, after nating kumanta sa Panginoon, after nating mag-Bible study, pag-uwi natin, paglabas natin sa simbahan, anong klase tayong tao bilang anak ng Diyos? Yan po ang isang malaking tanong, personal na tanong. Paglabas ba natin ng simbahan, dala-dala natin ang ating pinag-aralan, ang ating nalaman, or balik na naman tayo sa old ways natin? If we really accept Jesus Christ as our Lord and Savior, there must be a transformation inside. There must be a transformation in our life. Hindi na po yung patuloy tayo nagkakasala. Makokonsensya na po tayo kapag nakakagawa tayo ng mali because we are sinning, hurting God. And one of the sign that you love a person, you don't want to hurt him or her. Hindi po ba? So that is one sign that you are loving God. You don't want to hurt him because he sent his son Jesus Christ to die for our sin so that we can be with him one day. So hanggang dito muna, kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Magkakaroon po tayo ng part 2 dito sa ating lesson, Loving God. So tayo po yung manalangin. Diyos amang sumasalangit na may likha ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat at ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesus para sa aming kaligtasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat nakikinig. Tulungan niyo po sila, anuman ang kanilang bigatin sa buhay, anuman ang kanilang problema, anuman ang kanilang hinihiling. Dalangin ko ang iyong kasagutan sa kanilang buhay
Huwag niyo po silang papabayaan. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Naway kami po ay matuto na lumapit sa iyo na meron lamang isang dahilan, ang mahal ka. Thank you once again. In Jesus' name, Amen.